Yo, magandang hapon mga kap. Welcome sa ating The Sit Down Podcast. Yo, this is John Rigo B. Kung di nyo pa ako lalawel ngayon, kilala nyo na. Anyway, kamusta pala mga kap? Sa mga araw nyo? Sumulan muna sa'yo kap, Sandro. Okay lang ako, Kap. It's all good. Better than I deserve. Yes, by the way, I'm Sandro. Thank you for calling Amazon Customer Service. Day, joke lang. Kidding aside, call center agent kasi ako. Tapos, paminsan-minsan, nagbebenta rin ako ng kung ano-anong shit sa internet. Pero, medyo tinigil ko na kasi parang mas practical na mag-focus akong kunin yung incentives dun sa trabaho ko. Anyway, may YouTube channel din pala ako at ipapalagay ko na lang sa baba yung link. Alright, kay Kap tayo na naman. What's up? Yun, magandang hapon mga kapatid. Ako nga pala si TKC, all the way from Rodriguez Rizal. I'm a tattoo artist, cook. Sa aking latest job, ako ay chef cook ng Primo Gaming, member of the Statesman, and also member of the gang True Brown Style. Shoutout sa aking mga kapatid sa True Brown Style, Central Manila Hood. And yun lang. Yo, magandang hapon. Ako nga pala si Rakim Meyers. Galing pa akong Antipolo City. Tambay lang ako. Pero po may pera. Yo, parap. Ako nga pala si Pipat Good na galing sa Montalban. Dumidiskarte rin ako ng mga hassle sa internet, benta ng damit. May vape shop ako sa Montalban. At eto ako ngayon sa Statesman. Member din ako ng group ng Statesman. And then, welcome sa amin dito sa podcast na to. Parap. Yun, maraming salamat sa pagsagot ng aking tanong mga kap. Anyway, may mga questions tayong itatakals dito sa ating The Sit Down Podcast. So, simulan na ba natin mga kap? Yes, Kap. Okay. So, ang topic is tungkol sa generation. So, first question is nanggaling sa ating membro na The Statesman. Yung question niya is between the difference of the generations today and before. Tingin niyo, sino sasagot ngayon, mga kap? What's up? It's me again, TKC. According to that question, the comparison between the generation before and right now, sa nakikita ko bro, ang generation ngayon, parang patamad yung mga bata. Hindi totoo, alam nyo kung bakit? Kasi pare, andyan na lahat eh. Once na mahawakan mo yung gadget, andyan na lahat. Unlike sa generation before, you need a manual research. You need a book bago mo malaman yung isang bagay na nire-research mo. At sa pagdating naman sa physical fitness, nakikita ko sa generation ngayon, parang palampa yung mga bata ngayon. Kumpara sa generation natin before na putang ina. Kasi isipin mo maigi bro. Isang halimbawa, isang bata, kuhaan mo na cellphone yan. Utusan mo. Ang ibabalik na tanong sa'yo niyan, bakit ako? Samantalang tayo nun, puta. Kumbaga, halimbawa, umuwi ka, naglalaro ka sa labas. Kunyari yung lumagpas ka na sa oras ng paglalaro mo. Yung sabihin lang ng parents mo na umuwi ka na. Talagang uuwi ka na kasi alam mo may nakahanda ng sinturon eh. Oo, may nakahanda ng pamalo. Kumbaga yung panakot kung hindi patpat, di ba? Andyan yung sinturon, yung hanger. Siguro nung bata ako, bro, ilang hanger yung nabali sa akin ng magulang ko eh. Sa sobrang pasaway ko eh. Pero sa akin, para sa akin, kumbaga, parang advantage sa akin yun na sa ganung bagay na disiplina ako. Kasi yung sa nakikita ko sa generation ngayon, bro, parang nawawala na ng disiplina. Once na may hawak na cellphone, magdamag nang nakababad dyan, bro. Wala na silang pakialam. Bagay, utusan mo yung nagtitengang kawali na, bro. Yun yung napapansin ko lang na comparison between the generation before and right now. Yun.
Kumbaga kasi ngayon, kumbaga sobrang high-tech na eh. Andyan na lahat eh. Pagbukas mo ng Android phone mo, ng iPhone mo or what, putang ina, nandyan na lahat, di ba? Kumbaga yung hindi tulad natin dati na pagpapawisan ka pa eh. Bago mo malaman yung bagay na yun, pupunta ka pa dito sa National Library. Kumbaga yung wala yung tangina yung like yung assignment mo, wala yung hindi mo makita yung sagot sa library ng school nyo. Talagang kailangan mo pumunta ng mas malaking library, like National Library dito sa may Loton, bro, para lang makita yung sagot doon sa assignment mo na yun. Ngayon hindi eh. Kumbaga isang type na lang, puta, nakahain na dyan yung sagot eh. Kaya ang generation ngayon, tangina, mapapansin mo, parang patamad ng patamad yung mga bata. Nawawalan ng disiplina. Other than that, sa nawawalan ng disiplina, nawawalan na rin ng respeto, ultimo sa magulang nila. Yun lang naman yung napapansin ko That was my own opinion lang naman. Siguro kanya-kanya naman tayong opinion. Kaya ang masasabi ko lang, much better yung generation before kumpara sa Gen Z ngayon. Like yung mga batang 90s, late 80s, di ba? Kumbaga makikita mo sa kanila yung disiplina eh. Di ba? Oo, kung paano sila trumato ng tao. Nandun yung parang makikita mo sa kanila na kumbaga, paano ba? Nagre-reflect sa kanila. Yung makita mo pa lang, nandun yung disiplina. Sa pagsasalita, nandun yung pagrespeto. No, kung paano nila i-deliver yung gusto nilang sabihin nang walang matatapakan na damdamin na ibang tao. Unlike ngayon na po siya, maririnig mo yung mga bata ngayon, like mga 10 to 11, 10 below. Ang laman ng bunganga, pre, puro mure, ang lulutong. Magulat ka pa pagka yung sinisita mo, andyan pa yung gagangsaynan ka. Di ba? Tangina bro, sabi ko, cool tignan, pero it's a disrespect, bro. Lalo sa ating mga di ba? Yung matutuwa ka, syempre, di ba, bata eh. Kumbaga yung kulit. Kumbaga maaalala mo yung kulit mo nun eh. Pero ngayon, puta kaya, parang minsan, on the other side, may isip mo rin, puta, bastos tong batang to Balagbag ka. Kulang dati puta, makulit ka, di ba? May papalto kang, ngayon, isa pa yan sa ngayon, bro. Mapalo mo lang, maano mo lang ng konti, yung parang madampian mo lang ng kamay. Andiyan na yung mga nakaatang na reklamo sa ng magulang yan. Oo, pre, pero kahit ultimo sila, pre, binabastos na lang ng anak nila, pre, di ba? Di ba? Kung parang alam mo yun, imbis na sa loob ng bahay dapat nagsisimula yung pagdisiplina sa isang bata. Ang nangyayari kasi, dahil nga, andyan na lahat eh. Parang sa loob pa nanggagaling. Sa loob pa nanggagaling. Dahil sa pagkonsinte. Dahil sa pagkonsinte ng mga magulang. Oo. Unlike sa atin before na talagang nadidisiplina tayo kahit nasa urban environment lang tayo na lumaki, di ba? Ngayon, pumunta ka ng urban environment. Makikita mo, sasalubong sa mga bata, nagtatakbuhan, walang damit na pantaas, di ba? Tapos, may hawak-hawak na plastic ng soft drinks. Either na may lamang bulkasin o di kaya rugby. Tapos pag kasi nito, balagbag ka, ginagawa mo yan. Gagangsaynan ka, tangina mo, tapos mumurahin ka, kung ano-ano, di ba? Disrespect, bro. Kumaga parang sa atin, sabi ko, iba yung mga bata ngayon sa mga bata noon. At saka, although sabihin na rin natin yung mga generation ngayon, sobrang lalim na. Pero hindi nila alam na pagka yung sumalubong sila sa matataas na alon, hindi nila alam yung pwedeng maging impact sa kanila nun. Di ba? Yung akala nila, alam na nila lahat, pero hindi. Okay. So yun lang yung para sa akin na difference ng generation before and as of now. Yun lang yung opinion ko. Okay, next how about you? Your opinion, Kuya Sandro? Salamat, Kap. Sa tingin ko, ang pinaka na-highlight sa tingin ko na pinagkaiba ng generation dati tsaka sa generation ngayon,
as Kap TKC discussed earlier, which is masyado na tayong advanced, di ba? Ang nagiging resulta niyan, parang yung generation ngayon, mas nagiging ligaw sila. Kasi sobrang dami nilang choices eh. Parang makita nila sa internet, magiging milyonaryo ako kapag... Oh, ito yung uso. Magiging bilyonaryo ako pag ganito yung method na sinunod ko, ito yung tama. Milyonaryo tong nagsabi ng advice na to. Mga ganyang, nakakakita sila ng mga ganong quotes. But they don't know the real pattern behind that Yes, Kap. Exactly. story, di ba? Oo. Tsaka, hindi lang yun, pati sa pagbablog, basta sobrang dami talaga nilang choices, hindi lang sa career, pati na rin sa knowledge. Kaya hindi na rin nila alam kung saan yung focusan nila. Hindi katulad dati na sobrang dali makita ng purpose mo kasi, for example, yung pamilya nyo, ang generation ng pamilya nyo, ano talaga siya, kilalang magpupulis to. Ito, religious. Ito, magre-religious to, magpapastor, ganun. Oo. Ngayon, parang nakikita ko yung generation ngayon na nakakaligaw talaga. Sobrang daming distraction sa internet. Di mo na alam kung anong paniniwala mo. Kaya feeling ko, nagiging ganun yung mindset ng mga new generation ngayon ba? Magugulat ka Ganun. pa nga, pre. Diyan. Like, yung mga 18 below, pre, magugulat ka. May mga nagbebenta na ng... May mga nagbebenta na ng mga ano nila eh, ng mga content nila, pre, di ba? Yung mga nagbebenta na ng content. Hey, tapos magugulat ka, bigla may magpi-PM sa'yo, mag-alok na, ano, kuya, baka want mo ng BCS, 200 lang. Full-time channel na. Sabi ko, putang ina mo. Full-time, sabi ko, full-time, ay, baka ano na, lifetime na, sabi ko, saan ba hinuhugot yung ganyang lakas na ano? Hindi, kailangan lang po kasi ng panggastos, ganito, ganyan. Kaya usually, may kita mo ngayon sa dyan ngayon, paaga ng paaga yung mga nabubuntis. Because they don't practice safe sex, bro. Di ba? Tas nga, pagdating naman sa mga lalaki, nandyan yung mga mas lalong nagiging mapusok. Bata pa lang nagiging mapusok. Mainit, bro. Yung masabihan mo lang ng parang, medyo, hindi naman yung talagang nakakaano. Yung kumbaga parang, na-real talk mo lang ng konti. Oo. Na-real talk mo lang ng konti, dadamdamin, ang ending, init ng ulo. Pero, pagtapos ng init ng ulo, ayun na, kumbaga yung parang, wala nang pakialam kahit mas matanda ka sa akin, suntukan tayo. Babanatan kita bigla, di ba? Ganun ang mga bata ngayon, pre. Ganun kainit ang mga bata ngayon. Kumbaga ganun heartbreak, bro. Unlike sa atin nun, kumbaga yung parang sabihan ka ng i-real talk ka. Oo, respect the OGs eh. Kumbaga yung parang sabihan ka lang ng i-real talk ka. Ipapaliwanag sa'yo kung bakit nasabi yung ganung bagay. Kumbaga, matatanggap mo ng buo eh. Magpapakumbaba ka Oo, magpapakumbaba ka. Kasi, mas ahead yung nagsabi sa'yo. Di ba? Mas ahead. Kumbaga, tsaka nire-respeto mo. Hindi mo man ganun kakakilala. Pero, kailangan mo respetuhin dahil mas ahead sa'yo. Pero sa ngayon, hindi eh. Masabihan mo lang, ma-real talk mo lang ng konti. Kahit matanda yan, pre, puta. Totoo. Di ba? Like, the way na yung nakita ko, sobrang nalungkot ako sa part na meron ako napanood na video sa sa internet. Like, parang nagtitinda ata ng binatog yun. Yung parang napadaan lang, bro. Parang nasagi lang siya ng onte. Biglang sinapok, pre. Ayun, Oo. nakita ko yun Biglang sinapok. Doon ako, sabi ko, puta, parang doon ako nadurog ng gusto. Sabi ko, how if mangyari to sa tatay ko? Siguro yung gumawa na ito sa tatay ko, mapapatay ko talaga eh. Di ba? Tapos may kita mo yung sumapok, pre. Kumbaga, bata pa. Kayang konya. Kumbaga yung talagang may kita mo ngayon sa generation ngayon, wala na yung disiplina. Yung respeto sa mga ahead sa kanila. Hindi na nila alam yung term na respect the OGs. Respect your parents. Oo. Konting galaw kasi ngayon, demandahan agad eh. At saka, malalakas ang loob ng mga bata ngayon na below 18 kasi alam nila sa sarili nila na once na masaktan sila ng mas ahead sa kanila, oo, ang mangyayari, gatas to, parang pabor sa kanila. May magagatasan mo to. Reklamo ko to.
Tapos, pagkatapos kitang magatasan, babawian kita. Wala kang palag sa akin, bata ako. Kahit tubis ka. Oo, di ba? Ngayon, pag pinatulan mo, puta, lalong lalala lang, di ba? Magbabayad ka ulit. Di 2 beses ka nagatasan. Di ba? Yun yung parang, yung isa yun sa mga nakikita kong part na disadvantage sa generation ngayon na, kumbaga yung parang, siguro natuturuan na rin ng magulang sa loob na bahay, na siguro na once na saktan ka ng ganto ganyan, sabihin mo agad sa akin, dedemanda natin, pagbabayarin natin, di ba? Pwede. Oo. Sa bahay yun, kumbaga. Tapos, palamigin lang natin ng konti, bawian natin. Di ba? Walang palag sa'yo yan kasi matanda yan sa'yo. Hindi ka pwedeng ireklamo dyan. Spoiled kasi Oo. nila eh. Oo. Yun, masyado. Isa pa yun, yung pagdating sa spoiled. Iba, grabe mang spoiled pagiging spoiled brat ng mga generation ngayon, bro. Yun lang yung sa'yo sa mga Ikaw, Kap, what was your opinion about that? Ikaw, Pat. Eto para sa akin naman siguro ang nakita ko lang dati sa generation dati, sabihin natin 90s. Siguro ang generation dati para sa akin masyadong violence nga dati, pero yung violence na yun tuturuan tayo para lang matuto yung respeto, yung respect eh. Ayun yung tinuturo sa atin ng kalsada eh. Siguro para sa akin nakukulangan na siguro yung generation ngayon, nakukulangan na sa paltok. Kumbaga dati kung masyado kang matapang-tapang dati sa kalsada, makakita ka ng katapat mo, di ba? Pwede mo masalubong. Kumbaga walang internet eh, di ba? Face to face, hindi ka pwedeng magyabang sa ibang lugar nang hindi ka pumupunta eh, di ba? Ganun yung dati. Para makita nila yung dating mo, pumunta din sa lugar namin kung talaga matapang ka. Eh ngayon, generation ngayon sa internet, syempre, mag-post-post ka dyan. Men, mababanata nga ba? Hindi naman, di ba? Oo, mag-talk shit ka dyan. Mga generation yung pagiging social climber nila. Oo, yun. Isa pa yun. Kaya, para sa akin, yung generation ko dati, mas all good pa nga sa akin yun. Oo, mas solid pa sa akin yun. Kasi, ngayon, mamalto ka ng bata ngayon, men, nagsusumbong na. Tsaka, mas kakampihan sila ng magulang kahit mali siya. Kahit mali siya, wala nang kumbaga, ni-spoiled na sila masyado ng panahon na itong panahon ng generation na to eh. Dati sa atin, mababanatan ka sa kalsada eh. Ngayon sa internet ka na lang babanatan, hindi ka na masasaktan eh, di ba? Ganun kumuha ng respeto yung panahon dati. Na sa ngayon, nakikita ko ngayon, wala na masyadong respeto talaga rin yung mga tao. Hindi naman lahat. Pero, generalist pero hindi lahat. Hindi lahat. Pero dahil na rin kasi yan sa sa internet, mga influencer na akala nila all good yung binibigay nilang influence sa tao. Then yung mga nanonood na bata, syempre nakikita, kala nila tama yun. Kala nila all good yung ganun. Pero ang totoo, hindi, walang kwenta eh, di ba? Walang kwenta na yung nangyayari. Baga, mas pinatoxic mo lang. yun. Kumbaga dito sa generation na to, siguro para sa akin mas na yung toxic ngayon eh. Mas malala na yung pagiging toxic ng bawat tao eh. Ayun lang yung para sa akin. Sa generation naman dati naman sa akin, mas all good kasi yung respeto, tuturuan ka talaga. Di ba? May toxic side. May toxic. Matoxic din talaga yung panahon na yun eh. Hindi ka-toxic na unlike sa nangyayari sa generation ngayon. Sobrang toxic na. Totoo. Ayun lang din yung para sa akin na pinagkaiba ng generation noon sa generation ngayon. Yung respeto, wala na yun. Bihira na lang makakita ng batang marunong rumispeto sa matanda eh. Kasi ako ngayon, nung isang beses, di ba Ron, tayong dalawa, nag-uusap tayong dalawa sa atin. May matandang lumapit, di ba? At lasing, pinapalis tayo, di ba, huwag kayo dito, di ba? Tayo, syempre alam natin yung respeto nung panahon natin eh. Kinausap namin matanda, face to face din talaga, sinabi namin na tay, kung gusto mo talagang tinatanong mo muna, tay, inyo ba itong lugar na to? May pangalan kapag ganyan. Wala, pero nasa tapat kayo ng bahay namin. Tay, kung gusto nyo talagang respetuhin namin kayo, respetuhin nyo rin kami. Wala kaming ginagawang masama. Nakaupo lang kami rito, nakatambay kami rito. Papahangin lang kami, kikwentuhan kami. Ngayon, kung babastusin mo kami, marunong din kami mambastos. Ganun yung generation na kinalakihan ko. Kasi diba sabi ko, tayo kung lasing kayo, mas maganda siguro kung itulog. Itulog niya na lang. Maswerte pa kayo sa amin kayo natapat na. Talaga, kasi kung ibang bata yun, baka bastos-bastusin na siya nun. Totoo. Ayun yung mga mahihirap. Alam mo na yung bata ngayon, masyadong aggressive na rin.
Siyempre, tayong mga generation dati na alam natin yung ginalawan natin dati. Siyempre, marunong tayo mag-isip na, anong itong batang to, hindi ito nakakatikim ng paltok. Paltok nga isang beses eh. Kaso, di ba, hindi pwede. Kasi nag-iisip tayo eh. Hindi ko kaya sa huli. Talaga, yun yung mga ganong shit. So, okay, next question, Caprigo. Okay, maraming salamat sa insights mga kap. Okay, let's proceed sa ating next question. Bakit tingin ng mga mayayaman sa Shabu is poor man's cocaine nanggaling sa statesman member? Bakit tingin ng mga mayayaman sa Shabu is poor man's cocaine? Kasi na-afford nila. Hindi, kasi poor man's cocaine kasi yung mga ginamit na substance and ingredients dyan is Madaling nakita. hindi madali siyang matagpuan like sa convenience store. Makakabili ka ng metlamine. Di ba? Like on the other substance mabibili mo sa sa drugstore. Pero alam mo ba kung anong substance niya mismo? Di ba? Oo. Kung saan gawa? Metlamine, bro. Halo-halo. Lason talaga. Lason talaga. Kaya nga, Sa panglinis ng kubeta. Yeah, panglinis ng ng bate. diba? ang dami, bro. Pero Halo-halo yan. Dating chemical tinunaw lang yan. kaya nga poor man's cocaine eh. Kaya siya poor man's cocaine dahil yung mga ginamit na substance sa kanya is cheaper than real cocaine. May ano pa may... Dahil ang real cocaine, ang gamit sa kanya ng dahon is hindi ganun kadaling hanapin. Kasi, Unlike sa Pilipinas, wala kang makikitang dahon na ginagamit sa cocaine. ito. At hindi rin siya ganun kadali i-export. Gagastos ka ng sobrang laking pera bago may export sa iba't ibang country. Bago mo maipakalat ng gusto. Unlike sa Shabu, na kaya sinabi siyang poor man's cocaine, sa country nyo pa lang, yung mga ingredients and mga substance na ginagamit doon is nandun na. Gets? Kaya siya tinawag na poor man's cocaine. Kumbaga nasa paligid, nasa ano At sino ba? Oo. Poor man's cocaine, pero yung tama niya sa tao, putang ina, ibang klase. Andyan yung mga tao na nagagawang mang-rape. Di ba? Yung nagagawang mang-rape, magnakaw, mang-hold up, makagawa ng kahit anong krimen. Kaya nga sinasabing poor man's cocaine eh. Dahil kaya siyang ma-afford ng mga tao sa urban environment. Unlike the real cocaine na hindi siya ma-afford agad ng mga tulad ng mga taong nasa urban environment. Gets? Like yung mga nasa street. Business pa rin kaya nila ginawa. Business pa din. Pero, kaya lang siya tinawag na poor man's cocaine dahil yung mga substance na ginagamit sa kanya is easy to find. Unlike sa real cocaine, sige nga, ikaw yung ginagamit na dahon sa cocaine, palagay mo meron sa Pilipinas. Meron, pero kailangan mo pang mag-antay ng matagal na panahon para mag-homegrown ng dahon na yon, di ba? Kumbaga parang gugugol ka ng matagal na panahon, gagastos ka ng pera, kumbaga parang gagastos ka ng pera, like ng property para itanim pa yung ano na yon, yung dahon na kung saan kinukuha yung ginagamit sa cocaine. Di ba? But do you think, man, sa palagay nyo, ang gumawa ba ng poor man's cocaine, tol, scientist talaga or rather Chemistry. Chemist talaga? Chemist. Tingin ko hindi. Chemist, bro. Nagaling-galingan lang siya tingin ko pero hindi talaga siya chemist Di ba? I think, pinagsama, ito, pwede itong gamitin dyan. Ito, meron ito. Hindi siya yung professional, bro. Kaya ang lumabas is yung mahinang klase. Sa bagay, di ba? Alam mo yung... Hindi Mahinang- professional. Hindi Mahinang klase. professional talaga. Then ngayon, in-upgrade na lang ng in-upgrade. Kaya nagkaroon ng mga chemists. Like, kung napanood niyo yung movie na Breaking Bad, bro. Hindi pa nga perfect yung drugs dito sa atin eh. Oo. Yung shabu dito sa atin. Hindi rin 100% eh. Kumbaga ano siya parang, perfect percent daw nun, man. Kulay blue. like yung kay Heisenberg. Ayun daw yung Yung pag tinapat mo sa araw na ganun, bro, nagkukulay kristal siya. Ayun daw yung perfect 100%. Ice yung literal na ice. Oo, yun. Dahil pag tinapat mo siya like sa ilaw na ganun, yung talaga makikita mo na kumikinang. Yung chemist talaga gumawa. Like ice. Oo, Kaya nga, chemist na gumawa. no? yung chemist ang gumawa, most likely, yung gumagawa ng mga chemist kasi, pagka chemist ang gumawa,
high grade tapos may proper use. Oo, proper. May proper use. Kaya nga yung mga gumawa na pangbenta lang diyan sa mga wala yun, tabi-tabi. proper use. Para yan yung mga ano tol yung mga nandito sa mga bangke-bangketa. Di ba? Yung mga vendor tol. Hindi mo mapagkakatiwalaan talaga yon, di ba? Yung sasakitan tiyan mo. Kaya ang malaki sa epekto ng hindi sa pang-ano no, sa mga vendor dyan, no? Baka sabihin nyo naman, yung mga vendor dyan, nagbebenta ng ikasasakit ng tiyan nyo. Pero madami kasi din talaga sa mga vendor, dugyot, di ba? Dugyot naman ang pagkakagawa nila, walang proper, walang standard operational procedure, lalo na pagdating sa cleanliness, di ba? So, makikita natin, madami namang mga reference dyan di ba? Yung sa mga sa mga quick, di ba? Yung nilalangaw na, di ba? Inaano na. So, parang ganun lang. So, ang Standard ng chemist ng gumagawa ng drugs na. ang point, hindi talaga siya professional na ganun. Tapos, ayun yung binenta niya para lang din kumita ng pera. Binenta niya sa mga tao. Kaya ngayon, madami sira yung ulo ng tao kasi naniwala naman sa kanya, sa produkto niya, di ba? Pero actually, kahit yung upgraded na ice kahit yung high grade bro, they can easily afford on the street yung value nung high grade na yun. Unlike sa cocaine talaga na may value. Gets? Kumbaga parang kahit anong high grade ng pagkakagawa sa kanya, madali siyang na-afford ng mga tao sa streets, 'di ba? Ngayon yung sinasabi natin, like yung sinabi mo nga kanina, puta, para lulungin mo ang isang tao, patirahin mo agad ng isang bulto. Pero dahil nga wala siyang pangsundot, kunyari on the next day, wala siyang pangsundot ng isang bulto, makaka-afford pa rin siya ng drugs, but in the small amount, dahil Low quality. low quality na, 'di ba? Kaya siya tinawag na poor man's cocaine, bro. Sa akin lang that's my opinion lang. At saka, madali mo siyang makukuha. Like, kunyari, halimbawa, pagpalagay natin, ito, kahit Malacanang to, pumunta ka lang sa kabilang eskinita dyan, baka meron na nagtitinda niyan Dahil nga, may access sila. Oo. Dahil nga, madaling gawin. Oo. But not in a professional or quality Oo. way, di ba? Kaya siya Madaling tinawag na gawin. poor man's cocaine. Nagagawa nila. Parang pirata, parang pinirata, di ba? Firing, Pinirata. So, Parang class A, ganon? Class A, replica, Hindi, siya kasi para sa mga mahihirap lang yun Kasi pag ikaw yung mayaman, tira pa ba na siya kung nakatikim ka na ng cocaine? Gets mo? Bagay. Kumbaga, mag-iiba na yung taste mo nun At saka pag siguro pre, Standard lang. pag siya sabu siguro pre, parang bibigay sa yung demand mo, ayun nga yung demand, di ba? So bababa na lang yung pricing. Kasi ayun lang yung afford mo Kaya siguro mas maraming nalululong na mahihirap. Kasi syempre, wala nang pangkain tapos doon pa nila dinadala yung mababang presyo ng pera nila Di ba? So yun, baka may gusto pa kang idagdag mga kap sa question na yun. Okay, next. Okay. So, last question muna tayo sa drugs, then break na tayo. Last question is, bakit karamihan wala. Cut nyo na lang, Kap. Nawala Hindi ko na isama sa politics. Kasama na yung Kap. Sige, pasuwag na ng ganung question sa about pang-politics tatlo. Para sa inyo. Parang bahala ng batrot sa Yung linggo-linggo dito tayo Kasi araw-araw na. Basta makapaglipas tayo ng content yun. Ito, next question, bakit mas mahaba ang sistensya ng marijuana kaysa bakit mas mahaba ang sistensya ng marijuana Sintensya. o sintensya ng marijuana kaysa kumpara sa mahulihan ka ng shabu? Medyo magulo Bakit mas mahaba ang sintensya parusa. ng marijuana? Bakit mas mabigat? Mas mabigat. Yun. Ang sintensya ng marijuana kumpara sa mahulihan ka ng shabu. Sinong gustong sumagot sa question na yan? Okay, Cap Tyrone. DKC.
Okay, it's me again, TKC. Sa palagay ko, at ito may nakapagsabi lang sa akin. Dahil ang marijuana daw ay naitatanim. Sabi lang nila. Natatanim. Kumbaga parang ano siya parang natured ano siya oo. Kumbaga parang kaya mas mahaba daw ang sentensya ng marijuana dahil paano ba? Isa rin sa dahilan natural siya tumutubo. Kumbaga hindi siya nagagawa. So parang ang ano lang ang epic lang ng dahilan na yun na bakit ayun na nga natured kusang tumutubo. Wala namang nagpapatubo niyan, tumutubo ng kusa. 'Di ba? Pagpalagay natin, hindi naman yung iba, minsan nagugulat tayo. Magugulat ka sa kabilang bakuran, may ganyan. Wala naman nakatira sa bahay na yun. Di ba? Kumbaga parang kusang tumubo. Bakit ang shabu? Na imbis na dapat mas mahaba ang sentensya dahil tao ang gumagawa niyan di ba? Kumbaga tsaka mas dangerous siya compared sa marijuana. Para sa akin kasi sa akin parang mas dangerous talaga ang shabu kumpara sa marijuana Dangerous talaga. Dahil ang shabu, bro, Synthetic. yun na yung mga bagay na makakagawa ka ng mga hindi mo nagagawa sa talambuhay mo Tulad ng krimen, di ba? Tulad na lang ng pagka yung sex trip, di ba? Pagka yung sex trip ka, kumbaga parang wala kang ma-sex trip, kumbaga talagang, parang hayok na hayok ko sa laman. One time parang nakita ako ng, hindi, nakita ako ng tao na gano'n na. Hindi bro, one time nakita ako ng tao na gano'n na. Kahit hindi ka nakapanty. Hindi bro, meron akong one time na kumbaga parang kaibigan din, nakasalamuha ako. On that day na parang nagiinom kami sa bar So sobrang na-curious ako sa kanya, tangina ba't ganito to? Parang aligaga. Tapos kumbaga yung parang makakita lang siya ng babae na magpo-first move agad siya. Tapos ayun na yung on the way up to the point na putang ina nandun na yung minamanyak niya na. Di ba? Minamanyak niya na. Nawawala na ng control. Ang pinakatanong kasi Tapos ang tanong ko, pre, anong nangyari sa'yo? Pre, tangina, palong-palo ako, sex trip ako Gustong-gusto kong kantutin tong babae na to. Sabi ko, putang ina mo, maawa ka naman. Tignan mo na yan, inuugat na yan, Sabi ko, putang ina mo, yan pa napili mo. Ang daming pwedeng anuhin dyan, barurutin. Bakit yan pa inapili mo? Putang, inuugat na yan, ako siguro pa may Di ba? May ako dyan So may purpose pa Ay ng bakit mahaba yung sentensya ng marijuana kasi shabu, di ba? Siguro ako nakita ko lang dahil din sa business. Siguro. It's all about business Oo. lang naman. Kasi ang marijuana, kusang tumutubo, di ba? Tulad yan sinasabi, di ba? Kusang tumutubo, hindi mapipigilan. So, pag nalulung ka doon sa marijuana, automatic, ayun yung tatangkiligin mo. Hindi tulad ng shabu, ginagawa ng tao. Di ba? Ginagawa ng tao, ibig sabihin yun, business yun Kumbaga, hindi natural yun. Kaya, siguro, yung mga businessman kasi, kaya iniligal din yung marijuana dahil sa business din nila Kumbaga, kayang-kayang, nasasagasaan ng marijuana. kompetensya. Oo, maraming masasagasaan ng marijuana na business. Drugstore. Kayang-kayang pabagsahin ng drugstore niyan. Gawa ng tao yun. Di ba? Ang shabu, pwede rin naman maging, ang shabu, drugs din Kung tutusin, pwede rin maging legal yan. Pwede ilagay sa drugstore yan Di ba? Doon pa lang sa pangalan nga ng drugstore, legit na yun drugstore. Di ba? Bakit legal? Di ba? Di ba? Di ba? Ayun yun Siguro, mas mataas ang sentensya ng marijuana dahil sa natural na pagtubo niya. Hindi mapipigilan. Second, yung mga tobacco companies. Yon, isa pa yun. Kaya nga, Na pwede nang masagasaan ng, pag naligal ang marijuana, pwede nilang masagasaan ng mga lahat. companies. Kaya siguro, mas mataas ang sentensya ng marijuana. Ayun para sa akin. Based on my own point of view anyway, I'll tell them it's got in the house on this again. Yeah. Yo, and based on my own point of view lang naman, no? O base lang din sa kaunting kaalaman ko pagdating naman doon, tol. Yo, pagdating naman sa drogan na yon, sa kung ang reference natin is shabu, mas mataas ang sentensya ng marijuana kumpara sa shabu, tol. Nagmamatch pa rin sila, pre. Nagmamatch pa rin sila. Timbang naman pagdating sa batas na yun,
depende lang sa dami. Nag-aatalo yan sa bigat. Nag-aatalo sa bigat. Pero tinatamaan pa rin yan 5-11. Kasi meron, base sa batas, meron yung possession, meron yung user ka lang, 'di ba? Yung user ka lang, meron yung nahulihan ka na meron ka sa katawan mo, meron naman yung nahulihan ka sa loob ng bahay mo, meron naman yung ikaw ang nagtutulak, 'di ba? Yung pagpwestuhan ng bahay mo, ang tawag doon drug din. So sa pool ka doon pagdating sa ewan ko kung saang section 'yon, kung sa ibang section area. Tol, pagdating naman doon sa certain amount o sa bigat ng marijuana, meron din siguro na may misinterpret lang ng mga ano, kasi unti lang naman yung dala ko 'di ba? Kasi unti lang yung dala niya, shabu, tapos ngayon yung marijuana ang dami ng ano ko, ang dami ng dala ko. Bakit pareho lang kami ng sentensya nito? Di ibig sabihin parang mas mabigat yung pinataw nyo sa akin, 'di ba? Mas mabigat yung pinataw nyo kasi ano, ayun yun sa, pero hindi ayun ang definition ng batas, tol, it is based on sa circumstances. Based on circumstances, kung gaano kadami, kung gaano kabigat, at saka kung anong klase yung pagbebenta o kung saan klase ginagamit yan. Pagdating sa user ka, may pagkakataon ka, unang first offense, pwede kang warningan, i-rehab ka. Second offense, makulong ka. Third offense, yun talaga. At saka, it depends pa nga rin sa situation kung anong klase ka naman na mahuli. Kung nung una, napatunayan ka lang na user ka. Sa sunod naman, nag-upgrade ka na dahil lumabas ka na ng rehab, madami ka nakilala mo na yung mga anak ng mayor, anak ng ano na nakasama mo doon, pati sa kulungan, nagtulak ka na. So, another level ka na din. Kaya another level na din ang bigat ng kaso mo, di ba? Pero kung user ka lang ng marijuana, actually, ang user nga ng marijuana, hindi naman pinapansin eh. Hindi nga, may nakulong ba dito sa ating user lang ng marijuana? Halos wala naman eh. Halos wala. Meron yung mga kilala na inintriga na, yung may pangalan sa industriya, inintriga, at saka yung mga high grade. Yung mga high grade, at saka yun, hindi yun uhulihin o hindi yung pag-iinitan, tol, kung hindi yun yung nagsusupply talaga, nagda-drop yun. Kasi putangin ng pang PSG mo 2 kilo, mahuli sa'yo. yung katulad ng isang anak ng artista, at saka dating artista din siya, diba? Nauli sa kanya, pang PSG mo, 2 kilo. Pwede ba yun? Di ba, pang PSG mo lang? Nagdi-distribute yun. Hindi yun yung sasabihin mo na pang ano. Kaya siya nahuhuli. Pero most likely, tol, pagdating sa marijuana, napakababa nga ng ano eh. Hindi nga pinapansin yan, tol. Sa mata ng mga enforcer talaga, hindi pinapansin yan eh. Misinterpretation yun. Yung sinasabi na yung pagkakaintindi na yun na mas mataas ang sentensya ng sa marijuana. Hindi. Meron talagang tatamaan yan. Pagka ikaw nagtutulak ka, napatunayan nagtutulak ka, tapos certain amount na meron kang life sentence, meron talaga yan, tatamaan mo. Other than that life sentence, ito, base lang din sa nasabi ng former Drug Enforcement Unit na tito ko before sa Mandaluyong, na team leader. Ang sabi niya sa akin, you're available ka pag nahulihan ka ng kalahating kilo pababa ng marijuana, pwede ka pang mabailan. Pero pag umakyat yung kunyari 500 grams pataas, yun na yung hindi ka na available. Pagdating naman daw sa shabu, pag nahulihan ka ng 5 grams, matik, non-available ka na. 5 gramo, bro. Diba? Sa shabu. Paano Sa shabu, Ngayon, di misinterpretation, tol. Ang ibig sabihin, ang liit lang na amount ng shabu, 5 grams na sa kanya, non-available na siya. Samantalang sa marijuana, kalahating kilo muna bago at saka, Kumakain po ba? Oy, dun muna ako. Sige na. At saka other than that, sabi rin ng tito ko na kumbaga pagka 500 grams below, pwede mo pang palabasin na for personal use lang. Like kunyari yung Sabi ni El Cholo, misinterpret lang. tas yun nga, pagka yung 500 grams below, pwede mo palabasin sa korte na is for personal use lang. Pero pagka yung 500 grams above, it means nagbebenta ka na daw. Then pagkadating naman sa drugs or sa shabu, kumbaga yung parang 5 grams above,
Ayun, ibig sabihin, you're a supplier na ng hood nyo. Oo, yun lang. Pero ito yung point of view ko tol talaga kung bakit hindi goods ang droga sa mata o sa batas ng Panginoon tol. Bakit? Kasi nga, ang tao depende na doon. Makukuha ka, ayan ang umpisa ng rebellion eh. Nag-uumpisa din kasi ang rebellion dyan eh. Pagka kunwari, sabihin natin na wala kang sariling diskarte mo, estudyante ka, natuto ka magdroga dahil sa mga kaibigan mo. Ngayon, hihingi ka ng baon. Diba? Hingi ka ng baon. Pag hindi ka ngayon napagbigyan ng baon ng nanay mo na pwede mong ipambili ng droga, magre-rebelde ka, 'di ba? Kasi hindi mo nakukuha yung yung feeling na gusto mo 'di ba? Hindi niyo ako mahal, hindi niyo na ako hindi niyo binibigyan ng pera. Lumalabas sa bibig mo, hindi niyo ako mahal, hindi niyo ako pinoprovidean, pero ba't ka po providean kung tutusin, pambibisyo mo lang. Pambibisyo mo lang. Ba't kita bibigyan, pambibisyo mo lang, 'di ba? So, doon nag-uumpisa ang rebellion, tol. Doon nag-uumpisa ang rebellion at katulad nga, tol, ng paliwanag sa atin based on biblical principle, pre. Ang pamilya, tol, ayan ang first line of defense. First line of defense yan. Kaya pagka ang mga anak nagrebelde sa magulang, eto logic lang sa inyo, tol. Kayo ba pumili ng magulang nyo? Kayo pumili ng kapatid nyo? Oh. Sino pumili niyan para sa inyo? Oh, edi si GOD, di ba? So pag nagrebelde ka sa pamilya mo, basically, nagrebelde ka ay GOD. Exactly. Okay, next question, Kap Frigo. Hindi, na tayo, break na tayo. Break, okay. Okay. Break. Dito. Magbabalik. Ba yata yung camera? Balik. Mahirap.